Kapidongski TV. Andan din po si Kapidongski. Kaya taga ano si Kapidongski, taga Padada yan eh. Nabudunsor, Kapidongski. Kapidongski, shout out. Erica nag-deactive ng kanyang FB account. Bakit at anong dahilan? May nagdikta ba kay Erica kaya nag-deactive ng kanyang FB account? Panibagong araw, panibagong video reaction po tayo mga idol. Maligayang pagbabalik muli sa aking munting channel, ang Bisayang taga Davao Kapidongski TV. Please huwag kalimutang mag-like sa bedyong ito at paunawa tapusin muna ang buong video at unawain kung ano ang nilalaman ng bedyong ito at bago mag-kommento. At sa bago pa sa aking channel, please subscribe, like, share at hit the notifications bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Nakakasad na balita, Erica nag-deactive ng kanyang FB account. Bakit kaya? Ayun nga sa aking source, deactivated na ang FB account ni Erica. Dahil nga ba inutusan si Erica na mag-deactivate ng kanyang FB at sino ang nasa likod nito? Alam naman natin na isa si Erica ang pinagkaguluhan sa Kalingap community at lalo na nung bigla na lang ayaw na pagpa-vlog ni Erica kaya ang daming hati ang mga opinion, ang iba mga bashers, ang iba naman ay naunawaan si Erica. Pero sa daming ng bash kay Erica, minsan hindi mapigilan ni Erica na maapektuhan sa mga sinasabi ng mga bashers dahil siguro sa alam ni Erica ang katotohanan pero hinayaan lang niya na sirain siya ng mga taong hindi nakaintindi sa sitwasyon ni Erica. Minsan nga may nalaman ako na ayaw nang gumamit ng social media ni Erica dahil sa mga nababasa at napapanood niyang mga negative na opinion tungkol sa kanya. At ito nga tuluyan ng deactivated ang FB account ni Erica. Pero sa aking pagsubaybay kay Erica dito, napag-isip-isip ko na ang daming nagmamahal at sumuporta kay Erica na mga FB groups at may kanya-kanya silang pinaglaban. At isa na ako roon na naka-follow sa kanilang mga group at dito nakita ko na may hindi rin pagkakaunawaan ang mga grupong ito. At ito lang ang masasabi ko sa inyo mga idol, sana maging mapang-unawa tayo sa sitwasyon. Alam kong may kanya-kanya kayong pinaglaban pero sana huwag nating diktahan si Erica kung ano ang dapat gawin. At sana magkaunawan ang bawat group dahil isa lang ang ating sinuportahan. Hindi nyo ba napapansin na kahit binabalahura na si Erica, hindi talaga sumagot si Erica sa mga bashers? Pero bakit, anong nangyari sa mga grupong ito? Bakit mababasa natin sa kanilang mga group na nag-away-away sila? Kaya siguro nag-deactive si Erica dahil sa kanila. Kaya sana mga idol, tapusin nyo na ang hindi pagkaunawaan para hindi maapektuhan ang ating BB girl Erica. Pero ayon nga ni Kuya Barbero TV, happy na ngayon si Erica, hinayaan niya na lang kung ano ang sinasabi ng mga bashers sa kanya. Ng ibang mga nakasubaybay sa kanya na ngayon po ay talagang masayang-masaya po sila at happy masayang-masaya nga daw po, ano. So alam niyo bakit ko nasabing masaya? Kasi nakakaya na nila yung mga pambabash, no, nakakaya na nila ngayon yung mga ginagawa ng mga tao, no. So kaya yung ibang mga negatibo, yung mga komento, hindi maganda yung mga sinasabi, which is useless na po yan para sa kanila, no. Useless na po para sa kanila yan. Kaya kahit anong pambabash, anong negatibong sasabihin ng tao, baliwala na po sa kanila yan. Kasi nga po, masaya pa nga rin po sila ngayon, ano. So kaya wag na po kayong magsayang ng oras, ng panahon na i-bash o pagsabihan pa sila ng masama kasi wala na pong magagawa yung pambabash nyo. At sayang lang, nakikilala patuloy kung sinong mabuting tao sa hindi. Di ba? So kung patuloy mong binabash, pinapakilala mo sila bilang mabuting tao. Di ba? Kasi kung ikaw na nang babash, hindi ka nga pinapansin, hindi ka pinapatulan. So ngayon nalalaman tuloy kung sino yung mas masamang ugali sa hindi, ano? So yun po ang ating update ngayon. Si Kuya Barbero TV, naniniwala pa rin tayo na kahit merong masamang ugali ang isang tao, meron din naman pong mabuti, ano?